Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Aksidente sa daan sa Kalumpit, Bulacan. 2 patay, 19 sugatan. Matapos ang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, Pangulong Marcos iginiit, hindi pa rin pabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Inday Sara, seryoso na nga bang pinag-iisipang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028? Pagpasa ng motorcycle taxi riders sa 20% discount ng ilang pasahero, inungkat sa Senado. Sa kakaiba, pinakabatang Pinoy na nakaikot sa 193 na bansa sa buong mundo. Balik Pilipinas na. At sa balitang showbiz, Chef Judy Ann Santos nag-graduate with honors sa Professional Culinary Arts Program. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 2 ang patay habang 19 na iba pa ang sugatan matapos ang aksidente sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan nitong Martes ng hapon. Ayon sa lokal na otoridad, nawalan ng kontrol sa preno ang driver ng isang minibus. Dahilan para masalpok nito ang isang tricycle na agad namang ikinasawi ng driver ng trike at pasahero nito. Sa lakas ng impact, nahulog sa tulay ang minibus na papunta sana sa Apalit, Pampanga mula sa Malolos City, Bulacan. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng mga tanong kung naapektuhan ba ng National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo noong Lunes ang desisyon at posisyon ng Pangulo ukol sa issue. Ayon sa Malacanang, sa kabila ng lumalalang hidwaan, sinabi ni Marcos na hindi niya tinatangkilik ang mga hakbang na naglalayong paalisin si Duterte sa pwesto. Matatanaang hinikayat ni PBBM ang Kongreso na huwag nang maghain ng reklamong pagpapatalsik sa bise dahil pag-aaksaya raw lang anya ito ng oras. Samantala, seryoso na ang pinag-iisipan ni Vice President Inday Sara Duterte ang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 national elections. Sa isang meet and greet sa mga OFW sa Tokyo trip nitong weekend, sinabi ni VP Sara na hindi niya matiis ang umano'y nagpapatuloy na backsliding na nangyayari sa Pilipinas. Naniniwala rin si Duterte na kaya pang maging mahusay ng bansa. Nitong nakaraang taon lang, sinabi ni Inday Sara na pag-iisipan pa niya sa 2026 ang pagtakbo sa top government post. Pumalo sa 65% ang trust rating at 64% ang satisfaction rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagdaang quarter ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research. Bagamat bumaba ng kaunti mula sa 69% trust rating at 66% satisfaction noong ikatlong quarter, patuloy pa rin ang mataas na suporta ng mga Pilipino para kay Marcos. Samantala, bumagsak naman sa 49% ang trust rating ni VP Sara Duterte. Tanda ng unang pagkakataon na bumaba siya sa majority threshold. Bagsak din sa 48% ang kanyang performance rating mula 52% noong nakaraang quarter. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang rating ni Duterte mula December 2023 at nagpapakita pa ng patuloy na pagbaba. Isinagawa ang survey noong November 10 hanggang 16 nakaraang taon gamit ang face-to-face interview sa 1,200 na respondents. Kinalampag ng motorcycle taxi riders ang Senado para hilingin na apurahin ang pagsasaligal sa kanilang hanay. Reklamo ng mga rider, ito ang paraan para maproteksyonan ang kanilang kabuhayan dahil lubhang dehado sila ngayon sa kita. Alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz.
Idinaan sa motorcade ng motorcycle taxi sa kanilang mga hinaing sa labas ng Senado sa muling pagharap sa Committee on Public Services. Kabilang sa mga himutok nila ay pagiging dehado sa kita. Sa isyu ng 20% discount, lumabas sa pagdinig na malaking bahagi nito ay pinapasa ng motorcycle rider. Ayon kay Committee Chair Senador Raffy Tulfo, isa ito sa dahilan ng riders kung bakit tumatanggi kapag ang nagbubook ay estudyante, persons with disability o kaya naman ay senior citizen. One of the reasons kung bakit tinatanggihan kuminsan o madalas itong mga discounted passengers ay sapagkat yung discount ay kinakarga sa driver na para sa akin dapat ikakarga yan sa kumpanya. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lumalabas na pinapasa ng rider ng hanggang 80% ang halaga ng diskwento na malaking bawas sa kanilang kita. Pakikiusapan namin yung mga TNC o yung may-ari ng application to handle at least 80% of it and then 20% na lang ang maiwan sa operator. After all, it is the app who is generating more profit dito po sa ganitong endeavor. Actually, ang mas gusto ko 100% isi-shoulder na ng TNC company. Naungkat din ang kalakaran kung saan pinapakansel ng rider sa pasahero ang booking sa kalagitnaan ng biyahe para hindi sila makaltasan sa komisyon ng kumpanya. Ang ibang rider naman, kahit registered sa app ay lantarang naghahabal-habal na lang o hindi na idinadaan sa app ang pagkuha ng pasahero. Hindi man namin gusto na maging illegal kami sa mata ng batas, sa mata ng publiko. Pero kung yun lang ang paraan para makapaghanap buhay kami ng nararapat at sapat para sa pamilya namin. Siguro kung mali kami, sige po, pakulong nyo na lang ako. I think I have to admit that meron pa mga ibang mga pasaway na gumagawa po yun. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? binaban po yun. Naalarma sa habal-habal system ang ilang mambabatas at commuter safety group lalo't walang insurance na makukuha ang driver at pasahero oras na maaksidente. Isa pa sa hiling ng motorcycle riders ay ipasa na ang batas na magli-legalize sa motorcycle taxis na 5 taon nang nasa ilalim ng pilot program ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, sisikapin itong habulin ngayong 19th Congress para sa proteksyon ng halos 60,000 na motorcycle riders sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, tiniyak ng ride-hailing app na Joyride na i-refund nila ang mga deductions sa insurance at tip ng kanilang mga rider matapos itong pirmahan ng Senado. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, magsasagawa sila ng hearing at investigasyon sa susunod na linggo tungkol sa mga natanggap na reklamo na kinokolekta ng Joyride ang 600 pesos na insurance fee at may 20% na kaltas pa sa tip ng mga customer. Habang iginiit naman sa Senate hearing ni Senator Raffy Tulfo na mali at hindi makatarungan ang mga gawin ng kumpanya at malinaw na paglabag ito. Titingnan naman daw ng kumpanyang Joyride ang mga reklamo at magsasagawa ng aksyon patungkol rito. Siguro po, Joyride, kung ganun, illegal po yung pagcha-charge nyo sa kanila for the insurance. And pati yung tip ay kinakaltasan nyo, ibalik nyo. I need a refund. They need to be refunded, these riders. Itinalaga bilang acting chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations si Marikina Representative Stella Kimbo. Ito ay matapos ang pagbibitiw kahapon ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. Ayon kay Kimbo, walang epekto ang galawan sa liderato sa kontrobersyal na 2025 national budget. Nagbabalik sa Balitang A to Z, si Ace Cruz. Nagulat ang marami kahapon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso mula sa holiday break. Inanunsyo kasi ang pagbibitiw sa pwesto ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Ito ang makapangyarihang komite na nangangasiwa sa pagsasabatas ng national budget. Ang dahilan ni Co sa pagbibitiw ay issue sa kalusugan. Ngayon, kumpirmadong uupo bilang acting chairperson ay si Representative Stella Kimbo. I was advised by the leadership na I am to ensure that our Committee on Appropriations will continue to function as before. Ayon sa House leaders,
Tama lang na si Kimbo maging acting chairperson bilang ikalawang pinakamatasang ranggo sa Committee on Appropriations. Technically, I think si Stella should assumes the position of chairperson automatically. The senior vice chair, si Congresswoman Stella Kimbo. She's member number 2, so in terms of seniority. Pero acting lang yun. Tiniyak naman ni Kimbo na walang magiging epekto ang pagpapalit ng liderato sa komite sa 2025 national budget, lalo na sa kontrobersyal na ayuda para sa kapusang kita o yung ACA program na cash assistance para sa low-income individuals. Kung ano po ang naka-approve sa ating GA 2025, ayan naman po ay inaasahan natin na ma-execute ng ating government agencies. Generally, the document itself is the authorization for the expenditure for each department, unless may notation na it is for later release or something. Binatikos sa ACA program dahil tingin ng mga kritiko, maaari itong magamit o maabuso ng mga politiko. Pero depensa ng House leaders, pangangasiwa nito ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw naman ng House Secretary General ng Kamara na hindi pa permanente si Kimbo bilang chairperson ng komite. If the House would like to have a chairman, then it has to be presented to the plenary for approval. Ayon sa SecGen, intact pa rin ang membership ng Committee on Appropriations at walang dapat ikabahala dahil patuloy lang ang trabaho ng komite base sa kanilang mandato. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ipinag-utos ng Korte Suprema ang pag-i-issue ng temporary restraining order laban sa mga desisyon ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang individual na tumakbo sa 2025 national at local elections. Sa on-bank session ng SC nitong Martes, pinaboran ng Korte ang mga kandidatong sina Subair Gintum Mustafa, Charles Savellano, Chito Bulatao Balintay, Edgar Erice at Florendo de Ramos Ritaulo Jr. Pinipigilan ng TRO ang pagdedeklara kina Mustafa at Savellano bilang nuisance candidates para sa senador at kinatawan ng 1st District ng Ilocos Sur. Sa kaso ni Balintay at Ritulao, sinasabing iligal ang pagbasura ng COMELEC sa kanilang Certificate of Candidacy bilang gobernador ng Zambales at sangguniang panglunsod member sa 1st District ng San Juan City. Kinalala rin ng Supreme Court si Balintay bilang miyembro ng Indigenous Peoples ng Zambales. Samantala, pinawalang bisa naman ng komisyon ang kandidatura ni Erice bilang kinatawan ng 2nd District ng Caloocan City, bagay na pinigil naman ng SC sa inisyu na TRO. So the TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Balita mula sa Senado, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas para sa modernization ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa ilalim nito, ia-upgrade ang mga pasilidad, equipment at systems ng ahensya para mapalakas pa ang pagbibigay nito ng tama at napapanahon na impormasyon patungkol sa mga bulkan sa bansa. Modernizing PHIVOLCS is not merely an investment in science and technology, it is an investment in the safety and resilience of our nation. We must not wait for another tragedy to remind us of the importance of preparedness. Samantala, aprobado na rin sa mataas na kapulungan ang Senate Bill 2816 na layong pahabain ang termino ng mga barangay officials at miyembro ng sangguniang kabataan. Solid sa 22 yes votes ang nakuha ng panukala na mula sa 3 taong termino ay target gawing 4 years ang panunungkulan ng barangay at SK officials. Itinatakda rin ng panukala ang susunod na barangay at SK elections sa unang Lunes ng October taong 2027 at kada 4 na taon matapos yun.
Nakatakdang bumida ang South Korean actors na sina Gong Yoo at Song Hye Kyo sa upcoming K-drama Netflix series na Slowly But Intensely. Ito ang kauna-unahang pagkakataong magsasama sa isang proyekto ang dalawang Korean superstar. Sa ulat ng isang Korean media outlet, opisyal nang nagsimula ang filming nito lamang January 12 ng naturang upcoming K-drama series na binubuo ng 22 episodes. Historical romance ang serye na may setting taong 1960s at 1970s. Nakafocus ang storya sa buhay ng mga tao sa isang broadcasting industry kasama na riyan ang nasa harap at likod ng kamera. Bagamat wala pang date kung kailan ipalalabas, abang na ang fans para sa bagong Korean Netflix show na to. Susunod, Department of Migrant Workers nagbabala sa mga Pilipinong balak magtrabaho abroad laban sa mga nagkalat na illegal recruitment schemes online. At sa showbiz, Blackpink Jisoo nagbahagi ng teaser ng kanyang solo music comeback sa Feb 14. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Muling nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino at OFWs hinggil sa mga illegal na recruitment schemes na kaliwat ka ng nagkakalat online. Kasabay nito, nilagdaan ng DMW at Department of Trade and Industry ang isang Memorandum of Agreement na layong suportahan ang mga negosyo ng balikbayan OFWs. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Kung kayo'y magdududa, dapat magduda sa kaharap nyo na taong nagre-recruit sa inyo. Iyan ang paalala ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa mga Pilipino at OFW sa kaliwat ka ng panloloko online, partikular na sa mga illegal recruitment schemes na patuloy na ng bibiktima. Kamakailan lang kasi isang grupo ng mga Pilipino sa Nigeria ang nabiktima ng third country recruitment, isang modus na inaabot pa sa ikatlong bansa ang pag-recruit ng mga naghahanap ng trabaho sa abroad. Klase raw ito ng human trafficking kung saan pinangakuan ng mga biktima na mabilis na mapoproseso ang kanilang working visa pagkadating pa lang sa naturang bansa. Itong third country hiring, ang system naman nito dito sa Pilipinas. So third country, meaning tatlo ang bansang involved. Una, yung bansa natin, kung saan nagmumula ang ating OFW, i-recruit siya sa pangalawang bansa. At mula doon, dadalhin siya sa pangatlong bansa. Sa talaan ng DMW, ang recruitment lamang nandun sa pangalawang bansa. Ayon pa sa ahensya, siguraduhin mo ng totoo ang job offer na iniaalok at maging maingat sa mga kondisyon nito, lalo na kung may kailangang bayarang pera. Kapag daw kasi may pera nang hinihingi, kahit online pa lang nakakausap, tiyak scam na ito. Dapat siguraduhin lisensyado siya at ang employer accredited ng DMW, merong work visa, may kontrata, hindi nananaga ng pera, mas lalo kayong magduda kung online ang alok at hindi nyo nakikita at all kung sino yung tao. Magtanong sa ating Migrant Workers Office, magtanong sa 1348 hotline, kung nasa ibang bansa, 632-1348, bago pa man pumatol sa tinatawag na third country hiring. Payo pa ni Kakdak, agad na i-report sa kanilang tanggapan ng mga ganitong tagpo nang maiwasang may Pilipino na namang mabibiktima. Samantala, inilunsad naman ngayong Martes ng DMW at Department of Trade and Industry ang joint project nitong Buy Local by OFWs na layong isulong at palakasin pa ang mga negosyo, produkto at serbisyong hatid ng mga Pilipino at OFWs. Bahagi ito ng Memorandum of Agreement na pinirmahan ng dalawang ahensya na layong bigyan ng access ang mga OFW sa mga entrepreneurial trainings, seminars na magpapataas ng standard ng kanilang produkto at serbisyo. Bahagi rin ng proyektong ito ng reintegration service ng DMW para sa mga Pinoy na umuwi ng bansa at maging para sa mga kababayang na-repatriate. The shared vision of this MOA pushes for an empowered MSME sector. May mga ilalaan din na loan applications para sa mga balak magnegosyo, palakihin ang kanilang negosyo at mag-franchise ng kabuhayan. The products of the OFW families can be showcased in the DTI trade fairs
which will open the doors for new markets and potential customers. Umaasa ang DMW at DTI na sa tulong ng kasunduan at proyektong ito, maipakikilala sa global market ang produktong Pinoy at hindi nakakailanganin pa ng mga Pinoy na mangibang bansa para kumita para sa kanilang pamilya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nananawagan ng Pilipinas sa China na tanggalin ang kanilang Coast Guard Vessel 5901 o mas kilala bilang Monster Ship mula sa katubigang sakop ng bansa, partikular na malapit sa dalampasigan ng Zambales. Ayon kay National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, lubos na nakakaalarma ito lalo't malinaw na sinusubukang takutin nito ang mga Pilipinong mangingisda. Kinunde na rin ng Pilipinas ang iligal na presensya ng iba pang Chinese vessel sa exclusive economic zone ng bansa, maging ang pagpapalipad ng mga helicopter ng China sa lugar. Matatandaang naglabas na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa presensya ng naturang mga sasakyang panghukbo ng China. Since we have mechanisms, diplomatic mechanisms with the PRC, we will utilize all of those diplomatic mechanisms. No? I was told by the Department of Foreign Affairs that they will raise this matter. Dalawang malalaking barko naman ng Philippine Coast Guard ang itinalaga para harangin at palayuin ang monster ship ng China na nasa 77 nautical miles mula sa Capones Island, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, gumagabay sa pagpapalayo ng monster ship ng China ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang. Anya, kakaiba ang ginagawa ng CCG ngayon dahil kung noon ay nasa mga kontrobersyal na lugar lamang ang mga barkong Chinese, ngayon, direktang nasa harap na ng Zambales ang operasyon nila. Samantala, ginamit din ang aerial assets ng AFP at PCG para tutukan at i-pressure ang galaw ng iligal na presensya ng monster ship. I would say this is something new based on our observation with the other Chinese Coast Guard vessels. Because before, they are only patrolling in those areas that are pretty much contested, and there is always a support of the Chinese maritime militia swarming. But this time around, the behavior of the Chinese Coast Guard is intentional and focused only at a certain distance from off the coast of Zambales. Binabantayan ng mga otoridad ang posibleng paglipat ng operasyon ng Pogo Hub sa Visayas at Mindanao. Ayon kay PAO Executive Director Yusek Gilbert Cruz, may mga napapaulat kasi na naglipatan na ang iba sa iba't ibang panig ng Pilipinas base sa kanilang monitoring. Ayon pa sa ahensya, sa 80% ng 400 na Pogo Hubs ang tumigil, pero hindi ibig sabihin tumigil na sila ng tuluyan, lalo't may mga small-scale operations pa rin nagpapatuloy. Noong Nobyembre, nag-issue si Pangulong Marcos ng executive order na nagbabawal sa Philippine offshore gaming at iba pang offshore gaming operations o POGO sa bansa. Nung sinimulan pa lang namin hulihin yung Pogo Hub sa Porac, kung saan lumutang nga yung pangalan ni Cassandra Leong. Yung ibang nakawala doon, ang monitoring namin, nagtakbuhan ng Visayas. Iginigiit ni Interior Secretary John-Vic Remulla na walang halong politika ang planong rebrisyonin ang mga police drug raids noong Duterte administration. Inanunsyo ng mga otoridad nitong Lunes ang pagkakasamuli ng investigasyon sa mga drug operations mula 2016 dahil sa posibleng grand conspiracy o malakihang sabwatan para pagtakpan ang iligal na aktibidad sa loob ng Philippine National Police. Dagdag ni Remulla, layon ng investigasyon na ireforma ang PNP at wala itong kinalaman sa personal na pagbatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. We never cast aspersion on Duterte. We cast aspersion on the policies that he created and the effects of what happened. We never accused him of anything. We only accused that the policies did not work. And I think they took it too far. We had to come up with this as soon as possible so that the wheels of justice could start turning.
Umabot na sa 150 mga Pilipino ang naapektuhan ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California, USA. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasalukuyang nananatili ang mga ito sa evacuation centers matapos lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz na walang Pilipino sa mga nasawi, ngunit wala rin namang nais magbalik ng Pilipinas. Nagbigay ang DFA ng paunang tulong na $200 sa bawat apektadong Pilipino, kasama na ang pagtutulungan ng mga Filipino-American organizations para matulungan silang makahanap ng bagong trabaho. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga manggagawang walang insurance at ilang undocumented. Gayunpaman, dahil sa mga patakaran ng California bilang sanctuary state, makikinabang pa rin sila sa mga serbisyong medikal at iba pang suporta, anuman ang kanilang immigration status. Sa mga blinks na walang kadate sa Valentine's Day. Ahem! Don't worry dahil sagot kayo ni Jisoo. Nabulabog nga ang internet nang sorpresang ilabas ng Jisoo, ang entertainment company ni Jisoo, ang isang teaser nito lamang Lunes. Sa video, makikita isang polygraph test sa saliw ng misteryosong background music. Dumagdag sa excitement ang fans sa katagang coming soon sa dulo ng video na anilay hudyat ng solo music comeback ni Jisoo. Ito ay matapos ang chart-topping success ng kanyang solo debut song na Flower noong 2023. Ilalabas ang much-anticipated project nito sa V-Day, February 14, mismong araw ng mga puso. Habang sa February 7 naman, nakatakda ang showing ng comeback series ni Jisoo na Newtopia sa Prime Video. Kaya naman sa mga blinks dyan, February is definitely your month. Sa aming pagbabalik sa showbiz, tawagin siyang Chef Juday, na graduate with honors sa Professional Culinary Arts program. At sa kakaiba, pinakabatang Pinoy na nakaikot sa 193 lang naman na bansa sa buong mundo, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ngang manalo bilang Best Actress sa nakaraang Metro Manila Film Festival, finally, new achievement muli. Isa na kasing ganap na chef ang Queen of Soap Opera na si Judy Ann Santos matapos gumraduate sa kursong Culinary. Samantala, Ria Ataide at Sanjo Marudo nagbahagi ng ilang updates sa social media bilang new parents. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. New achievement unlock para sa award-winning actress Judy Ann Santos Agoncillo. Dahil at the age of 46, graduate na ang aktres sa kursong Professional Culinary Arts Program sa Center for Asian Culinary Studies. Sa Instagram, proud na flinex ni Juday ang mga kaganapan sa kanyang graduation ceremony na may kalakip na post na "You never too old to learn something new." Kitang-kita rin ang kasiyahan ni Juday sa kanyang pagtatapos. Hudyat ng magandang simula ng kanyang taon. Isang patunay na wala sa edad ang pag-abot ng pangarap, lalo na kung may gusto kang marating sa buhay. Matatanda ang 2006 nang kumuha ang aktres ng culinary course sa Center for Asian Culinary Studies sa San Juan, kung saan nakapagtapos siya with honors. Congratulations, Chef Juday! Samantala, enjoy na enjoy sa kanilang mama and papa era ang celebrity married couple at first-time parent na si Ria Ataide at Sanjo Marudo. Sa Instagram, ibinahagi ni Ria ang ilang snaps ng unposted picture sa araw na pinanganak ang kanilang panganay na si Baby Z. Makikita rin sa picture ang pagbisita ng ilang malalapit na celebrity friends gaya ni Catherine Bernardo at Enchong D. June 2024 nang ikinasal sina Ria at Sanjo, habang Setyembre ng kaparehong taon naman isinilang ang firstborn nilang si Baby Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Balik bansa na ang sinasabing pinakabatang Pinoy na nakabisita sa bawat bansa sa buong mundo. Kilalanin si Catch Umandap na sa edad nga lang na 36 anyos ay nabisita na ang 193 lang naman na bansa na kinikilala ng United Nations maging ang 2 observer states. Gamit siyempre ang kanyang Philippine passport. Natapos na nga sa wakas ang kanyang 12 taong world tour nang makalapag sa Mactan, Cebu International Airport nitong Lunes mula sa kanyang pinakahuling destinasyon, ang Sudan sa Africa. Pero hindi lang lagalag si Umandap. Sa kanyang paglalakbay, naitaguyod niya ang ilang sikat na travel blog, isang travel agency at maging ang filipinopassport.com na isang informative website para sa mga OFWs worldwide. Congrats, Catch! Kung naikot mo na ang buong mundo, saan naman kaya siya susunod na pupunta? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang manunulat na si Octavia Butler. Ang sabi niya, pumili ng pinunong may katalinuhan at malalim na pag-iisip. Ang pamumuno ng isang duwag ay pamumuhay sa ilalim ng takot na kinatatakutan ng mga duwag. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!